issue na nakikita natin na nilabas nila. Correct. Sabi ni Facebook user, puro Duterte supporters ang mga pinatatahimik nila. Yes. So, ang kapansin-pansin doon sa testimonya ngayong araw na ito ay yung pagkwento na nung minsan, at dinraw out talaga ito ni Senator Hontiveros, dinraw out doon sa isang saksi na dumating daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Glory Mountain, sa isang lugar ng paano ba to? Na pagmamay-ari ni Pastor Quiboloy, at kasama daw si Mayor si Davao Mayor Inday Sara Duterte. At nung sila po ay umalis, di umano'y may dala silang ilang malaking bag na puro FA, firearms, ang laman, mga mahahaba and so on. So, pina-affirm lang ni Senator Hontiveros nilalaman ng mga affidavit na sinumiti sa kanila. Ngayon, bakit mahalaga ito? Alam natin na nung time ng Davao Rally, kinuwento ni Pangulong Duterte na may mga nagtatanong-tanong na tungkol sa lisensya ng kanyang mga baril. At tila, according to him, hinahanapan ng issue ang mga ito. Kailangan kasi kumpleto ang mga papeles dahil syempre may violation ng batas kung ito ay hindi kumpleto o kaya hindi lisensyado o kaya hindi updated. Common knowledge or marami namang ang nakakaalam na mahilig or isa sa mga interes ni dating Pangulo ang mga baril. So, inimbestigahan yon, iniimbestigahan daw yon at pinalalabas noon na marami, okay? Higit daw sa basta more or less 500 daw ang mga kanyang hawak. Pero in-explain naman ng dating Pangulo, maraming regalo, yung iba naman ay collection, yung iba naman ay dati siyang presidente, so kailangan ready rin yung mga tauhan niya na i-defend siya. Reasonable yun. In fact, dun sa batas, pag abogado ka o high profile na politiko or figure, then binibigyan ng priority yung mga yon o binibigyan ng priority para magpalisensya ng mga baril yon. Sabi ni Romeo, more than 500 naman, sinabi ni Piduts noon common knowledge yan. Correct. Pero iniimbestigahan pa rin. Isa lang naman ang pagkakamali dyan. Malingat ka daw sa isang lisensya dyan, syempre, nila yan. Ia-aresto siya, papahiyain siya, and so on. So, kailangan, masinop naman sila sa pagpapalisensya nito. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan like and share. Napaalala lang ako. Alright. So, ito naman ngayon, parang what a coincidence, mayroong saksi na nagsasabi na may ganong nga na issue, may ganong barrel, may issue ng mga barrel, at nililink up, kumbaga sadyang tinatay up dun sa sadyang tinatay up ang mga ito doon kay Pangulong Duterte at more importantly kay Vice President Inday Sara. Okay? At kung kaya't ngayon, makikita ninyo, marami pong nag-headline na Duterte's left with bag of guns after visit to Quiboloy. Ang mangyayari ngayon, at ito nga na ang ini-expect natin, matapos ang Davao Rally, ay dahan-dahan, actually hindi na nga dahan-dahan makikita natin na mapupuno ang mga front pages at mga headlines ng mga mapanirang articles tungkol sa mga Duterte, at hindi lang sila, including mapanirang balita tungkol sa Davao, such as sasabihin nila hindi naman ganun ka-develop ang Davao. At of course, narinig na rin natin na in one of these days,
magkakaroon ng privilege speech o kaya may mag-expose tungkol sa alleged 51 billion na inallocate para sa Davao through the office of Congressman Pulong Duterte in 2020, 2021, and 2022. At pero pansinin ninyo ha, ito yung mahalagang pansinin, lalong-lalo na dyan sa 51 billion. Walang allegation na hindi tama ang paggamit ng pera na ito. Okay, walang allegation na ganun. Parang sinasabi lang nila, wow, 51 billion, grabe. So para sa kanila, just because malaki, mali na. Hindi lang yon, just because malaki, nakuha kasi daw niya dahil tatay niya ay dating Pangulo o at that time, Pangulo. Pero, ano ang mali doon? Mali ba yung pagkagastos? Wala naman silang pinakita. Wala namang audit ang COA tungkol dito. Bukod pa doon, may mga lumilitaw na ng mga articles saying dapat i-special audit na itong alleged 51 billion. Okay? Nakakaloka. So, anong nakikita natin? May pattern. Ang pattern is lahat ng Duterte allies at saka ang mga Duterte, kasama niyo na rin ang probinsya ng ang Davao City. Okay? Lahat yan systematically ay may lalabas na mga mapanirang articles, mapanirang bira sa mainstream media, ay sa traditional media at sa social media. So, hindi lang po ang mga vloggers na identified na tumutulong o nagdi-defend sa dating administrasyon ang target ngayon. So, nag-i-increase, nag-widen, kumbaga, widening the net. So, pero yung ibang mga allegation kasi medyo ridiculous na. Halimbawa, ito ngang umalis na dumalaw daw si Pangulong Duterte at si dating Mayor Inday Sara ngayon ay Vice President na doon kay Pastor Kibuloy at umalis na may dala-dalang mga barel. Ngayon, ito ang isang teorya na nakikita ko. Number one, bakit ito yung ina-allege nila? Mamaya buwagin natin, baklasin natin yung kanilang allegation na yan. Bakit yan ang pinupuntirya sa kanila? Kasi, alam nyo, ang baril madali itanim. Madali magkaroon ng kaso tungkol dyan. Diba? Lalong-lalo na at nandito tayo, so parating na tayo dun sa panahon na mag-i-election at mababa na ang trust rating or bumababa ang trust rating doon sa administrasyon. Kung sino man ang magiging alay o mga tatakbo under the administration banner ay mamimiligro. So, sino na ang pinakamalakas na katunggali nila? Ang pinakamalakas, of course, are those identified with the previous administration. Diba? So these are expected. What is not expected or what ought to not be done is yung paggamit ng pondo ng gobyerno. Okay lang naman, sanay tayo, may mga namumulitika, mag-i-eleksyon di siraan yan. Usually ang siraan ay through speeches, ganyan-ganyan. So, alam natin yung kay Kong Pulong, medyo run of the mill pa yung kanilang ordinaryo pa yung paraan ng kanilang paninira. Kasi it doesn't really cost money, it does cost government time, which is also a cost. Pero yung iba dito talagang gumagalaw na sila ng tao, nagpapagalaw sila nang sa gayon ay makapanira lang. Lalong-lalo na panahon ngayon na ang tumataas hindi lang ang awareness pero ang disgusto, ang disgust tungkol dito sa People's Initiative at ang iba't ibang mga paraan o aksyon ng mga admin allies para palawakin ang kanilang impluwensya, pahabain ang kanilang term, para magkaroon sila ng forever sa kanilang pag-uupo.
lahat ng mga yan involves deception. Okay? Ang pinakamalaking deception ay walang iba kung hindi ang People's Initiative. O, di ba? Bakit? Kasi nahuli na natin na yung di umanong mga conveners nito o yung mga taong nagsusulong nito, ilang beses nang nagsinungaling. Umandar sila without a corporate personality. Nung una sinabi nila hindi kanila daw yung proyekto na yun, only to be exposed later on sa Senate investigation. Bakit mahalaga yung kanilang pagpupush nitong charter change at bakit kinailangan may deception? Kasi nga, number one, i-etsipwera nila yung Senado para wala silang katunggali o walang mag-o-oppose sa kanila. Pangalawa, hindi nila ililimita ang pagbago o pag-amyenda sa ating saligang batas sa economic provisions kung hindi posible, at ito po ay impormasyon na natatanggap natin, na maaaring bigla nilang papalitan ang forma ng ating lehislatura at gagawin itong parliamentary form at bicameral. Nang sa gayon, wala ngang mas permanente ang walang posisyon at maaari pa silang makatuloy-tuloy ng gobyerno o administrasyon nang hindi na kinakailangan ng panibagong eleksyon. O, di ba? So, di lang yun, nililin lang tayo sa paggamit ng mga pondo ng gobyerno tulad ng mga ayuda. Tandaan, record-breaking ang inipon o nilaan nila para sa ayuda, 500 billion, na hindi pa maliwanag kung ano ang mga guidelines dito. Ito ngang AKAP ay binigay sa DSWD nang hindi nila hinihingi. Wala ito sa National Expenditure Program tulad ng nire-require ng ating saligang batas. Sinasabi ng saligang batas na hindi dapat mas marami o humihigit doon sa NEP ang budget. Pero nilagyan nila biglang by some miracle, nagkaroon ng AKAP dun sa budget ng DSWD nang walang humihingi nito. At nagkaroon pa ng issue dahil nagsabi ang Office of the Speaker na kailangan muna dumaan sa opisina ng House Speaker bago i-disburse ang mga ito. Bukod pa dyan, mayroon na biglang mga hindi guidelines kasi kailangan ng IRR. Pero may nag-issue ng parang guidelines na naglalaan ng mga up to 5,000 pesos para dun sa mga taong almost poor. Kakaiba yung category na yon. Sino ba ang hindi almost poor sa panahon ngayon? Tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportasyon, housing, and so on. Nalululong tayo, ang mga tao ay halos wala ng oras kung hindi magtrabaho at magtrabaho just trying to make ends meet. Samantalang nakikita natin ang ating mga kongresista kapag sila ay on break, andun sila sa Paris, andun sila sa Europe, nasa US nagpapalamig. Samantalang hirap-hirap ng buhay dito. Okay? Expect this. Hindi lang iniintay ko nga sino yung malakas ang loob na kongresista na mag-privilege speech any day now laban dito kay Congressman Duterte at iaatake ang 51 billion di umanong pondo na inirelease sa DPWH through his office kahit wala pong issue na nilalabas ang Commission on Audit. Ilang taon na yan? Meron ba silang sinasabi? Mayroon ba silang issue tungkol sa korupsyon dito? Hindi. Enough lang. In fact, nung nilabas ang balita na yan at ipinamudmud at pinaseed sa kanilang mga trolls and minions online, walang allegation of corruption. Na sinasabi lang na wow, 51 billion ang natanggap ni Kong Pulong, ng Davao through Kong Pulong. Pero wala silang masabi
At in fact, sinabi pa ni Congressman Saldico na siya mismo nagbunyag ng alleged 51 billion na yan, na wala pa siyang ebidensya. Eto, ilang weeks later, matapos manira ang kanilang mga trolls, saka lang po sila maglalabas ng atake. Ewan ko kung bakit kanina hindi pa ginawa, or the day before, or the day after in-announce ni Congressman ko. The point is, ang tagal at mukhang naghahanap lang talaga sila ng mapapanira. Sabi ni Ma'am John, Tamba will use the 500 billion ayuda as stick and carrot for the for the poor during election, ayuda galore. Correct. Institutionalized lagay. Sa madaling sabi. What a waste of time by this BBM admin. He created his own boogeyman just to cover up his ineptness and impotence to govern. Both Congress and Senate love it because they have hands in the coffers. Ito ang maaari kong sabihin na ngayon na hindi masabi noon. From the start of this administration, mayroon na po silang binabantayan, so to speak, na pinaglalaanan talaga nila ng pansin at ng oras ang ilang mga opisyales na konektado sa dating administrasyon. At parati silang nagmo-monitor sa mga activities sa Davao tungkol sa kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado nito. Parati mayroon talaga silang, how do you call this? From the start, mayroon silang plano na i-marginalize ang mga ito. I-marginalize din ang pangalang Duterte. Matagal na po ito, simula pa po ng pag-umpisa ng administrasyon na ito. Mukhang matindi ang takot nila sa dating Pangulo at sa brand name ng Duterte. Totoo, tunay nga, andyan nga si VP Inday. Pero sa totoo lang, si VP Inday pa yata ang mas napasama dahil andyan siya sa administrasyon and she cannot talk against it. Ganun naman po talaga. Pag nasa gobyerno ka, mahirap mag-criticize. Nevertheless, alam natin na she opposed certain things at ino-oppose din niya itong People's Initiative. Overtime na po. Nag-umpisa yan na yung mga trolls pa lang ang ginagamit nila at systematically sinisiraan at iniisa-isa ang mga accounts ng mga, defenders ng mga Duterte. Ang masakit niyan, karamihan sa mga nag-vlog para dito sa BBM administration, tumulong sa kanilang kampanya ay simple lang na nagdi-defend kay Pangulong Duterte. It isn't even just about love because aminin na natin na marami talaga nagmamahal sa dating Pangulo. Pero minsan common sense na lang na nasa zona number 1 ng ating Pangulo ang pagpapatayo ng logistic system, pero hanggang ngayon magdadalawang taon na wala pa rin. Sabi ni Tiban na praning na nga sila, attorney, magde-deploy ng mga pulis sa Cebu sa 25. Baka may banta daw. Of course. Okay. Well, hindi lang po yun. I am sure that by this time at ang dinig ko, ay marami na pong nakamonitor sa kanila. Mga tipong sinasabing national security risk. Uy, di ba? Catch-all phrase yan para ma-justify po yung paggamit ng pondo ng gobyerno para i-monitor kahit ordinaryong mga taong bayan na nag-e-exercise lamang ng kanilang karapatan na magsalita at magpahayag ay minomonitor na rin. So, yung sa iba, online pa lang ang monitoring, pero hindi ako magdududa na posibleng mag-escalate yan
as the politics gets hotter. Yun ang ayoko dyan. Given na ang mga opisyalis natin sa gobyerno are political animals, oo, mamumulitika yan. Pero wag naman sanang gumamit ng pera at oras ng gobyerno sa kanilang pamumulitika, lalong-lalo na sa paggamit nila sa pag-o-oppress ng taong bayan at mga dating opisyalis nito. Sabi ni Larry Lin, parang martial law na sa ginagawa nila dahil sa kapraningan nila. It's the only way to describe it, really. Praning talaga. And bakit sila mapapraning? Sa totoo lang, if they are beloved by the people, mamiminimize yung kapraningan na yan eh. Ang dami talaga ang daming may gustong magprotekta ng taong minamahal, di ba? Yun yung una nating iisipin eh. We want you to be safe because we love you. We think that you are an asset to this community, to the community, to the nation, to all of us. Matulungin kayo, ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Hindi eh. So, alam nila, aware din ang ilan sa mga opisyales ng administrasyon na ito o karamihan sa kanila na mayroon silang, how do you call this? Image problem. So, maraming hindi na believe at sinasabing nabudol sa mga campaign promises, sa mga matatamis na pangako ng then candidates sa Uniteam. So, paano gagawin natin? Sabi ni Kit Laksamana, tama ka, napapraning sila, cause and effect. Ay nako, totoo yun. Nahulog yung ballpen ko. Ang hirap ng ng office chair na may gulong. Kasi, parati akong minamalas sa gulong ng mga office chairs. Anyway, Duterte pa rin, Pero hindi lang po ito Duterte versus Marcos or Marcos versus Duterte. It's really not that. It's, are you for the Philippines or not? Kasi, may lock ba? Hindi. Actually, gumagalaw naman. Ay, hindi po nakalock. Talaga masama lang. Gaming chair gamitin ko. Sige, pagka may oras pumili. Oras. Okay. Sabi hindi ko mabasa yung pangalan. Guys, sa totoo lang ha, kung maggagamit kayo ng characters para sa inyong mga pangalan, huwag ninyo nang i-expect na papangalanan ko kayo ha. So, kaya nagsimula na po kami ng manifesto, attorney, na mapalitan ng speaker ng HOR. As of today, may 30 na pong nag-sign up. Sana po masuportahan nyo kami. Okay, nasaan yan? Pero hindi kasi ako, I'm not sure about its effectivity. Unless makakuha tayo ng million signatures. Sabi ni Rene Mercurio, mukhang simplehan na naman si BBM, may kumikilos para bumalik tayo sa ICC. Gumamit pa ng kalokohan na survey, kunyari, di ka panipiniwala. Totoo yan, gusto nga daw na mag-member uli sa ICC. Oo, isa pa yan. That's actually an attack. Kasi ang sinasabi ng survey, 55% daw gustong bumalik tayo sa ICC. Samantalang yung previous and recently conducted, a few months ago lang, na kinonduct na survey, ay sinasabi na hindi naman issue yung mga international issues. Ang mga main issues para sa taong bayan, yung what we call, yung kumakalam sa sa sikmura, pagkain, tubig, transportasyon, trabaho, internet, oh my gosh, which is about the economy as well. 55%, saan yung hinugot yung number na yan? Maniwala kayo. And yes, even if these are supposedly respected survey companies, they can game the system. Kaya nilang mamili ng lugar kung saan alam nila na maraming magre-respond ng gano'n, etc. Naku.
Okay? Sabi ni Kent Araneta, wag po iasa lahat sa gobyerno. Bakit? Meron ba paano tayo hindi aasa sa gobyerno? Mga regulated industries yung ibang nirereklamo natin. Tubig, for instance, kuryente. Regulated yan ng gobyerno. Malaki ang role ng gobyerno sa pagpapababa ng presyo nito. Alam natin na hindi lang po external ang factor sa pagtaas ng presyo ng kuryente at ng tubig. Okay? Alam natin na ang pagkain, ang problema ay logistics, na talagang bukod tanging gobyerno ang makakaresolba niyan. So, bakit sasabihin mong wag iasa sa gobyerno ang lahat? Inaasa natin sa gobyerno yung regulation nila. Trabaho po nila yan eh. So, hindi kami humihingi, hindi tayo humihingi sa gobyerno nang alam natin hindi nila kayang ibigay. Ibigay nila kasi sila nga ang nagre-regulate ng mga to at sila po ay pinakamalaking factor sa presyo ng pagkain, ng tubig, ng kuryente, transportasyon, at internet. Gets? Sabi ni Amir, hindi kaya po